Confirm, big good news, Marcos Jr. Tinakbuhan na ang palasyo, BP Sara manunumpa na. Grabe mga pamagatan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sindikato, diba pag napapanood natin sa pelikula? Siyempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros. Mga katunay, siyempre isa dyan si Banat Bay, mga idol natin, ipagpatuloy natin. Lalo na pagka nabubunta doon sa mga kartel-kartel, di ba? Sindikato, kasama yung mga government official, kasama yung head ng kapulisan. Sa akin, wala pa naman akong nakikitang kasama sa yung head ng kapulisan natin dito. Pero makikita mo pa na sindikato sila eh. Kasi kontrolado nila yung buong gobyerno. O panoorin nyo itong banat ni Mike Defensor, napakaganda ho. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and kung JV, ang lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong, dyan po sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like okay GMA, and then for that yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis at again ikinulong po siya dyan sa may veterans, and later on yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan, inilabas nila ng ating bansa. Ayun, talagang inilabas nila ng bansa natin. Kasi nga, hindi dahil sa mga ikinakaso sa kanya, kundi dahil sa politika. Dahil noong mga panahon na yon ay mag-eleksyon, alam naman natin. Ang buong akala kasi nila, uulitin natin, ang buong akala nila is hihina ang alyansa ng PRRD sa nung eleksyon. Kung sakaling mawawala si PRRD, syempre alam naman natin kung sino yung ini-endorse ni PRRD ay siyang lumalakas. 'Di ba? Syempre ang gusto nilang mangyari diyan yung ipamuka sa lahat ng tao na pinapahiya nila si PRRD at ipamuka sa mga tao na meron talagang ginagawang hindi maganda si PRRD. Kaso nga lang lahat yun ay mali. Hindi lahat tama. Kumbaga, hindi lahat pinanigan ng taong bayan yung ginawa nila. Imbis na matuwa sila sa ginawa nila, is mas lalong nagalit yung mga tao sa kanila. Kaya kita nyo nangyaring resulta. Nung tumakbo ang alyansa sa eleksyon, si Lito Lapid lang ang pinalad. Siyempre, dahil alam naman natin, kasama si Lito Lapid sa Batang Quiapo. Kumbaga, nagpanalo kay Lito Lapid si Coco Martin. Pero yung talagang alyansa, kita naman natin, wala naman talagang nakapasok. Oh, yun ang ginawa nila. Akala nila magiging mabuti yung resulta, pero wala naman. Oh, lalong nagalit yung mga tao, lalong nagngit-ngit, lalong pumangit ang imahe nila. 'Di ba? Syempre, hindi na nila pwedeng bawiin, nandoon eh. 'Di ba? Kumbaga, ang ginagawa na lang nila is ituloy na lang 'yan. Kumbaga, nandiyan na 'yan. Wala tayong magagawa. Diyan na yan. Ituloy na lang. Panindigan na lang natin na kunwari sa mga kaso na lang siguro ni PRRD ang nandiyan siya. Oh. Parang ganun kasi yung nakita ko sa akin na parang ganun yung nakita kong
Sa akin, paniniwala ko lang, ha? Ewan ko sa kanila, di ba? Ewan ko sa inyo. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, Siguro grabe na kayaman ng mga to, no? Talagang sarap talagang hawakan ng pera ng buong bansa. Kung ako may hawak ng buong pera ng bansa, naku, may pantaya na tayo ng winner take all. Pick 5, pick 6. si Saldico ang mastermind. Sabi nila si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon nagsalita yung 80 Yun nga ang problema eh. Parang kay Saldico lahat nila pinapasa siguro kaya nagsalita na si Saldico eh. Parang inisip siguro ni Saldico, parang ako lang dinidiin dito. Parang ako yung nagiging mastermind ah. Kaya siguro bigla siya lumabas eh. Bigla siyang iniwan sa ere. Tinago nyo nga ako pero parang dinidiin nyo naman ako. Diba? Kumbaga dyan ka lang. Saluhin mo lahat ng dumi rito. Diba? Siguro natauhan siya na. Kara naman na nangyayari. Tinago nga ako, nandito nga ako, pero ang dumi naman ng pangalan ko sa Pilipinas. Pag uwi ko, baka ipako ko dyan sa krus. Diba? Kaya, ano siya, bigla siya umalma. in Marines. Nagsalita si Godesa. Tao ni Saldico. Galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nila nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko. Paano naman nating masasabing nagsisinungaling si Saldico? 'Di ba? Tropa nila yung malapit eh. 'Di ba? At saka ano namang motibo ni Saldico para magsinungaling pa? 'Di ba? Ayun ang iniisip ko eh. Kung may binabanggit si Saldico, ang problema, kung sino yung mga taong nagbabanggit nang nalalaman nila, sila pa yung nagsisinungaling. Paano naman may malalaman yung mga tao at may lalabas na mga testigong talagang matitindi kung dito pa lang ganyan na yung tinatrato yung mga di ba? Nako. Nilalahad ko sa inyo lahat at nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JB to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary and Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one through the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines? Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalong tumaas. Now the question is, do we will have a fair trial? Yes. Kaya nga sabi ko,
sa mga ginagawa nila sa Duterte, lalo nilang sila yung nag-i-endorso. Yan, gaya na sinabi ni Mike Defensor, di ba? O, lalong tumataas habang pinapakita nila yung mga Duterte, habang ginaganyan nila. Lalong-lalo na lang dinala si Tatay Digong sa dahig. Lalong lumakas, lalong minahal ng tao. Doon na talagang nakita na talagang kung gaano karami yung sumisimpatya sa mga Duterte. Tapos eto pa, gusto nilang impeach si BP Sara, lalong sinuportahan si Sara Duterte. Di ba puro sablay ang ginagawa nila? Kasi sinasabi ko nga, iba talaga yung tao na may mga pinatunayan na. Iba talaga yung tao na meron talagang pundasyon at talagang merong naitulong sa tao. Kasi kung walang naitulong sa mga tao yung mga Duterte, susuka yan. Kapag si PRRD dinala sa ibang bansa, at pinakulong doon o ipakulong dito, walang pakialam yung mga tao dyan. Baka sabihin pa ng mga tao, hay, salamat na kulong ka rin. Diba? Pero hindi ganun yung nangyari. Ewan ko sa mga susunod na makukulong yung mga mananagot. Sa mga susunod, pagkatapos sa eleksyon, kapag nagpalit ng, ng gobyerno, ng administrasyon, ewan natin kung magiging ganun pa rin yung pagtingin ng mga tao na susuportahan nila yung taong sinuportahan nila. Kuwari, halimbawa, nakulong si ganito dahil sa kasong ipakulong ni BP Sara. Halimbawa, pinakulong ni BP Sara kasi may mga kaso siyang ganon, ganyan. Ang tanong kaya, kung ano yung suportang binigay ng mga tao kay PRRD, ganon din ba yung suportang ibibigay ng tao na may supporter? May supporter ba? Baka mamaya makita mo, walang katao-tao sa labas ng kulungan. Hindi mag-abot ng candy, wala. Yun ang masama doon. Diba? Because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that Yun correct? na nga Wala namang naghabla sa kanya dito eh. Wala. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya di ba? Alam nyo ho, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundo pa nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. When in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman sa hindi nang inaarihan kay ERAP o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano. Alam mo kung bakit? Let me answer you, yung nagtatanong nga. The only reason na sinasabing baka hindi kaya, bla bla bla, baka hindi kayang i-convict. Pero yung maghabla at mag-issue ng warrant of arrest, kayang-kaya kung gugustuhin. Nagawa nga nilang kidnapin eh. Kidnapin. Eh yung pa kaya mag-issue ng warrant of arrest? Oo. Tsaka sa tingin ko kasi, kung dito kasi lilitisin niya si PRRD sa Pilipinas, alam naman natin na may posibilidad na mapawalang sala siya rito. 'Di ba? May posibilidad talagang ganon. Hindi katulad sa ICC, pag dinala nila yan, syempre katsokara nila yan. O katsokara na, nakikita naman natin kung paano i-handle si PRRD doon. Hindi nga sapat yung ebidensya, ayaw pa rin pakawalan. Ang dami na nga nakikitang butas sa pagkakadala kay PRRD na ayaw pa rin nilang pakawalan. So anong ibig sabihin nun? Hindi katulad dito kung sa Pilipinas siya, alam nila na makakalaya si PRRD, mapapawalang sala kung ano man yung meron kay PRRD, di ba? Masasayang lang yung pagod nila. Ang
talagang gusto nilang mangyari is mawala yung mga Duterte dito. Ang gusto nilang mangyari is walang kumontra o makasapaw sa gusto nilang mangyari. Lalong-lalo na syempre alam naman natin si PRRD. Kung magsalita talaga talagang binubulgar niya o binabanatan niya kung sino yung dapat banatan, lalo na yung mga tiwali. Oh, hindi siya nagpepreno. Oh, kaya yun ang hindi nila gustong mangyari. Gusto nilang mawala yung mga Duterte dito para ang mga Duterte ay hindi na manalo sa eleksyon, hindi na kayo ganito, ganyan. Kasi alam naman nila ang mga Duterte ang tinik sa lalamunan. At alam naman nila nung sa pamamalakad ni PRRD talagang mahigpit. Hindi nagbuhay hayahay yung mga nagbubuhay hayayay ngayon. 'Di ba? So kapag Duterte na naman nakabalik ngayon sa susunod na eleksyon, Duterte ang nanalo, alam na nila mangyayari. Hindi na sila galante. Ala na. Yung maleta magiging ano na lang, magiging sobre. Yung sobreng maliit. Yung ampaw na lang siguro, ampaw. Magiging ampaw na lang. Hindi na maleta. Kasi may sobreng sinasabi, may sabi ng 18 Marines bali, ampaw na lang. Wala na, maliit na Dito, ang punto lang kasi, wala kasing basihan. Oo. At walang pag-asang manalo. Yeah. Gago! Yun ang katotohanan, mga kababayan. Hindi makukonvict. Baka nga hindi pa umabot sa probable cause Kasi probable cause ngayon, meron ng tinatawag na probability of conviction. So napakahirap talaga na magkaroon ng conviction kung wala namang masasabi nating sapat na ebidensya. Hindi naman kasi pwede nga dahil lang nag-pronounce na papatayin ko kayo, yun na yun. Hindi ganun sa korte. Remember, always remember this, ladies and gentlemen, people on the house. Kailangan ang is personal. Crime is personal, ika nga. Hindi lang basta-basta, dahil nagsalita, papatayin ko kayong mga adik. Hindi pwedeng gayon. Hindi pwede, di ba? Nililinaw yan Ilipad ninyo yung tao. Ito pa magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis yan ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ibinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, Dilawan ka, Pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker Yes. and then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman then? Congressman. Di naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman gano'n na porkit magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here. So I'd like to thank you so much for this chance that you will be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos. Yes. Di ba? In 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you
appearing to be against him now. Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, noong nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko at siguro maraming Pilipino na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan, lilinisin ko ano man yung Yun lang, Mike Defensor, congressman, nabudol ka. Sabi ko sa inyo maraming nabudol eh. Pero okay lang yan eh. At least ganun talaga eh. Maraming nabudol eh. nangyari sa kasaysayan kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya nung Enero kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City, In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yun. Pati motorcade, ano? Nangyari to kung actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede akong tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Gotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Gotesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwento sa Sergeant Gotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Gotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil Hindi protektahan. Diniin pa. meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody. But later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitrack na nila yung affidavit. Video pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Gotesa. Ayoko lang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako. Ilabas mo na, Congressman Mike Defensor. Sige na. Wala na, nandun na sa ibang bansa eh. Wala nang yun eh. Oh. Nagsalita si Saldico. Dati nung kay Gotesa, ang sabi ni Gotesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldico, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, kung JV ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldico. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So you're open. Kung Mike, pakisabi naman yung ginastos ko sa kaso. Bayaran niya, dismiss naman eh. Break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gotesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira niya na si Gotesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gotesa is right Ang huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. kala ko sa ibang So hindi ko bansa. na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, Nasa Ilocos Norte ba? konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag
na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa? You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Maganda makuha uli si Gutesa, no? Oo. Maganda yun. Baka Parang pwede nawala na kunin yun, yung no? ex-marine, yung 18. Na 16 na ex-marine at 2 army. Kung saan man siya kinidnap ngayon. Ganun ba sinasabi mo, Congressman Mike Defensor? Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre natungayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. At syempre si Defensor. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.